Buksan po natin sa Colossians chapter 3 verse 16. Colossians chapter 3 verse 16. Buksan po natin sa Colossians chapter 3 verse 16. Parang hindi ko nakikita si preacher Joe. Ayun. Akala ko wala eh. Okay, so Colossians chapter 3 verse 16. Sabi niya dito, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, in hymn, and spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. Okay, so ang nais ko po na pag-aralan po natin, blessing from the Word. Ano po? Napakahalaga na sa buhay Kristiyano po natin ay makita po natin yung pagpapala mula galing sa salita ng Panginoon. Kasi isang bagay na dapat po nating i-apply sa buhay po natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung titignan po natin dito po sa Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you. Ano? At hayaan natin na ang salita ng Panginoon, yun yung manahan sa buhay po natin. Di ba sa mga pag-aaral po natin, pag tayo po nag-aaral, ang lagi po nating pinag-aaralan yung mga natututunan po natin sa school. Ano po? Yun yung lagi po nating pag natuto tayo, yun yung ina-apply natin. Ano po? Pag nakapagtapos ng pag-aaral, yun yung ginagamit natin para tayo po ay makapagtrabaho. Now, ganon din po sa buhay ng isang mananampalataya, na kapag ikaw ay mananampalataya, dapat lang na ang salita ng Diyos ang manahan sa buhay po natin. Amen po ba? Kasi yun yung buhay ng isang mananampalataya. Actually, ang sabi nga po ng Bible na ito po ay ating pong pagkain spiritually. Napag-aralan na po natin ang Bible, alam na po natin kung ilang books, yung mga basic lang naman eh. Kung ilan ang aklat, nais ko lamang po na ulitin, nasa 66 books lamang po ang Bible. Hindi na po susubra at kukulang. At ang ginagamit po natin ay na ang Biblia na ginagamit po natin, walang iba kundi ang King James Version. So ang hawak po natin, preserved, not the originally written, mula doon sa original na lingwahe. Kasi kung yung original na lingwahe ang gagamitin po natin, hindi po natin mauunawaan yan. So, ang Biblia, nagamit po natin na preserve, malaki po ang naidudulot nito sa buhay po ng bawat mga mananampalataya. At I believe na bawat isa po sa atin, natuto tayo, naintindihan natin na maliban na nung tinanggap natin si Kristo sa ating puso, bilang ating Panginoon at personal na tagapagligtas, ito na po yung nagiging buhay po ng bawat Kristiyano, ang salita ng Panginoon. So, God has spoken to us through His Word. Sa pamamagitan po ng Biblia, nakikipag-usap sa atin ng Diyos. At ibinigay niya sa atin ito para tayo po ay lumago sa buhay Kristiyano po natin. Oo nga naman, di ba? Pag ang bata hindi mo pinapakain yan, malnourished ang labas niyan. Pag ang bata hindi masarap ang kinakain niyan, ay laging hindi maganda ang katawan niya. Kaya nga po, tignan nyo na lamang po ako, sabi nga nung isang preacher, pastor isang buhay na patuto. Lumalaki dahil sa kakakain, di ba? Pero ganon sa buhay Kristiyano. Kapag ang isang mananampalataya, hindi po siya nakakakain ng tama, hindi po
hindi niya po mai-enjoy, hindi po siya lalago. At sa buhay po natin, ganun din. So, word is established forever in heaven. Tandaan niyo po, ang salita ay itinatag magpakailanman sa langit. So, we can with confidence place in our faith in His unchanging word. Ano po? Maaari nating ilagay ng may pagtitiwala ang ating pananampalataya sa Kanyang hindi nagbabagong salita. Tandaan niyo po, lahat po ng mga nabasa po natin dito, hindi po nagbabago. Kasi ito po ay salita ng Panginoon. So, sa langit, meron ding Bible sa langit. Kaya yung hawak mong Biblia at yung nandoon sa langit, iisa lang po yan. Ano po? Kaya nga po, hindi pwede na ang Biblia i-chipwera natin sa buhay po natin. Ano? Yung iba kasi, dinidisplay lang. Forget hindi, para hindi siya amagi, na tawag nun, alikabukin. Di ba? Ginagawang display yan eh. Yes. Pag ang Bible mo malinis at hindi siya lukot-lukot, hindi mo ginagamit yan. Pero kung yung Bible mo, ang daming sulat, mas tanggap ko pa yun eh. Yung pag nagbabasa ka, tapos sinusulatan mong ganyan, okay yun. Nagbabasa ka. Pero, kung ang Biblia, laging nakatago yan, tapos pag ginanon mo, wala. Hindi siya maganda. Ano? So, tandaan niyo po bilang mga mananampalataya, ang buhay po natin ay ang salita ng Panginoon. So, nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, number 1 na ating pong pag-aaralan, blessing from the Word. Number 1, growth for the Christian. Ano po? Lalago tayo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ano sabi po ng Bible? So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So, ang pakikinig mo ng salita ng Panginoon ay ang pagkakaroon mo ng mas lalong malalim na pananampalataya. So, bakit paglago sa buhay Kristiyano? Unang-una, ito po ay gatas natin. Ang bata, kahit, di ba, alam naman natin ito na ang gatas, yun yung pagkain po ng mga sanggol. Parang si Baby Nicole, di ba? Pag yan pakainin mo ng karne, ay hindi pwede. Opo. Hindi siya angkop doon sa pagiging sanggol niya. So, ang bata, pagpasanggol pa lang, ay dapat ang pinapakain yung mga malalambot at mga gatas, gano'n. Mahirap naman kung kami ni Preacher Joe, sa tanda na namin ito, ang kinakain lang namin gatas lagi. Diba? Mahirap po yun. Tapos ang gatas namin, nido. Ano ba yan? Hindi angkop sa amin. Siyempre, pag malalaki na, ang kinakain yan, yung mga matitigas na, mga karne na. Pero pag mga bata pa lang, may mga gatas talaga. Pero pag mga ganito pa lang na maliliit, siyempre may mga time na yung gatas ilahalo mo doon sa kape. Sa atin nga, addict tayo sa 3-in-1 eh. Pag hindi tayo makakape, kailangan 3-in-1. So, growth for the Christian, milk, ito po ay gatas. Ano sabi niya doon sa 1 Peter chapter 2 verse 2? As newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, bilang mga maliliit na sanggol, tama, dapat ang hinahangat po nila ay yung gatas. Ano? Kaya nga, pagbago kang mananampalataya, hindi ka makakarinig ng masasakit. Yes, inaalagaan ka, tinuturuan ka. Sino ba sa inyo nung bago pa lang dito pinagsalitaan ko na bawal yan. Ito ang dapat. Wala pa. Pero habang ikaw tumatagal sa pananampalataya mo, ay tumatanda ka na rin sa spiritual na buhay. Ibig sabihin, nauunawaan mo na yung mga
yung mga bagay na medyo mahihirap, ano? Pero pag ikaw ay bagong Kristiyano, dapat lang na ang ipapakain sa'yo yung masasarap, yung ba talagang maipimasan ka nga, kasi nakasjay ko nga niya, no, taga no, Ilocano, yung nasasarapan ka sa pakikinig. Kaya, magandang pakinggan, nakaka-encourage, pero pag tumatagal ka na, kailangan mo din naman ng karne na. Kaya minsan, pag yung mga matatagal ng Kristiyano, nakakarinig na yan ng mga masasakit na bagay, nakakarinig na yan ng mga rebuke. Kasi ganun ang buhay Kristiyano. Hindi naman lagi gatas lagi. Tulad nung inalimbawa ko, ang tatagal na namin, tatanda na namin, gatas pa rin ang gusto namin pagkain. Hindi naman maganda po yun. So, siyempre, kailangan na rin namin kumain-kain ng mga matitigas. Kasi pag ang sanggol, pinakain mo ng karne yan, maliban sa mabibilaukan, hindi matutunawan. So, ano nangyayari? Sumasakit. Kapag ang isang bagong Kristiyano, nirebuke mo yan, sinabihan mo yan na ganito, ganyan, masakit para sa kanya. Why? Kasi nga, pag bagong mananampalataya, hindi mo pwedeng pagsabihan agad yan. Uy, alam mo, ganito, bawal yan, huwag yan. Di ba? Parang ano yan eh. Bagong convert ka na Katoliko, tapos sasabihin ko sa'yo, huwag ka magsimba sa mga Diyos-Diyosan. Ba't mo sasabihin? Offended yun. Saan kailangan mong gawin? Okay lang yan. Basta mahalaga, manampalataya ka sa Panginoon. O, di ba? Bagong Kristiyano, sasabihin mo, ito, halimbawa, ito, mahilig manigarilyo. Huwag ka manigarilyo. Bukas din na yan magsisimba. Offended na yan. Pero, pag Kristiyano ka, ang lagi mong tatandaan, sige, balang araw, maiintindihan mo din. Oo. Kaya ako, pag nagtuturo ako, kung gusto mo mabago ang buhay, kung sa isang araw, kung 10 beses ka magmura, gawin mong 9. Oo, sa mga susunod na panahon, gawin mong 8 hanggang di mo na namalayan ay 1 beses na lang pala o magmura sa isang buwan. Oo, nababago. Oo. Pero kung sasabihin ko sa magbago ka na ngayon, hindi niya kakayanin kapag ang bata, sanggol pa lang, pinanganga mo, sinubuan mo agad ng karne, nabibilaukan agad yan. Patay agad yan. Ganon po ang buhay Kristiyano po natin. Amen po ba? Kaya gatas. Halimbawa, itong mga bagong baptize po natin, although matatagal ng mga attenders po natin, uma-attend, yan, kailangan andyan lagi. Kahit naman kayo, wala pa naman sa ating umabot na ng 20 taon eh. Sino ba sa atin nasa 20 years ng Kristiyano? Oo, pag meron man, hindi ka Kristiyano, Kristyanak. Maraming Kristyanak. Ang tagal ng Kristiyano, maliit pa rin. Tiyanak pa rin, ganon. Kaya, pag Kristiyano ka, makikita sa'yo yung buhay na malago. Amen po ba? Ganon. Okay, so balik po tayo. Sensor milk. Gatas. Yan ang laging ipapakain. Oo. Minsan nga, di ba pag sa physical, alam mo kung ano yung naano ko, kung kailan tumatanda na, ang pinapainom din sa kanya, gatas din. Alam mo bakit? Pag gano'n ang Christian life mo, pag gatas ang pinapainom sa'yo, ang tawag nun, ulyanin ka na. Hindi sa physical spiritual, nagpuulyanin ka na. Sa physical, okay lang yon kasi pag tumanda ka, may gatas naman na pampalakas ng tuhod. Pero ang pinag-uusapan po natin, gatas na galing sa salita ng Panginoon. Bakit nag-uulyanin, Pastor? Dapat nga, hindi ka na inaalala. Ikaw na ang umaalala sa iba, ganon. Okay? Ang iba kasi, kung kailan tumatanda, pabebe. Oo, alam niyo yung pabebe? Ano bang term doon sa mga... Kung kailan pabebe, parang isip bata, gano'n. Kung kailan tumanda, nagiging isip bata yung kanyang papansin na... Yes, may mga ganun papansin. Okay lang yung ganito, papansin kasi hindi mo na, maliit lang yan ito patindi. Kung kailan ka na nagkaedad, saka ka pa rin papansin, ay hindi po angkop yun. Okay, so sensor milk, kailangan po ng paglago. Number 2, ito na po yun.
meet for growth. Ibig sabihin, for the time she ought to be teachers, ye have need that one to teach you again, which be the first. At ano sabi niya dito? Ano? Principles of the oracles of God. Sabi niya dito, for when the time she ought to be teachers. Alam mo kung ano ang kailangan po natin makita dito? Na dapat ikaw nagtuturo na sa panahon na ito, hindi na ikaw yung tinuturuan pa. Halimbawa, gagamit tayo ng dito sa mga young people. O ito, teacher. Kung kailan graduate, imbis na siya magtuturo, siya pa rin tinuturuan. Okay, ganito ang kailangan mong gawin. Kung kailan tumanda sa magkakapatid na siya dapat magtuturo sa mga kapatid niya, siya pa yung tinuturuan ng mga kapatid. Sasabihin pa nung nakakatanda, ate, ay, bunso, paano ba magsaing? O, di ba? Imbis na siya magsasabi na, o anak, ay, bunso, ikaw magsaing, ganito ang dapat mong gawin. Hindi eh. Magtatanong pa eh, paano ba magluto ng itlog? O, di ba? Magluluto na nga lang ng itlog, tatanungin pa kay AI. Paano magluto ng itlog? Kaya mga mahilig mag-AI dito eh. Doon sa mga sa Messenger. O, tatanungin niya pa eh. Pero basic lang naman. Kaya hindi po ganon. Ang paglago unang-una dyan, kakain ka iinom ka gatas, hanggang sa pag tumatanda ka na, meat for growth. Dapat karni na. Kaya pansinin nyo, mga kapatid, pansinin nyo, dati, nung bago pa lang kayo, hindi naman kayo nasasaktan eh. Kasi ang sarap pakinggan yung mga naririnig po natin, mga encouragement. Pero tandaan mo, kung kailan tumatagal ka na, ba't parang si pastor nagiging matapang ngayon? Parang si pastor, ba't parang galit lagi? Kasi parang masasakit na yung sinasabi. Tandaan niyo po kapatid, na pag ikaw tumatanda ka na sa buhay Kristiyano, dapat naman na matuto ka na rin na tanggapin yung mga mabibigat na mga salita. Amen? May time na ang Biblia, i-rebuke ka. Eh ako nga rin bilang pastor, nire-rebuke din naman ng Bible eh. Kaya lagi kong sinasabi, bago ka makapakinig ng salita ng Diyos at bago ka masaktan, ako muna. Kasi yung tinuturo ko sa'yo, pinag-aaralan ko din po yan. Eh, sinong unang papagalitan? Ako. Kasi ako yung nagtuturo. Kaya pag ako yung nagtuturo, ako yung unang matatamaan bago ikaw. Pero tandaan mo, ang totoong matanda na sa buhay Kristiyano, kahit matamaan yan, kahit mapagsabihan yan, or kahit masaktan yan ng salita ng Diyos, hindi yan aalis sa gawain ng Panginoon. Alam mo kung ano yung isip bata? Kung kailan nasaktan, ayaw ko na mag-church kay pastor, tinamaan ako dun sa mensahe. Ganon eh, di ba? Pero pansin ko dun, sa mga young people pa nga lang, pag may sinabing mga masasama sa kapwa mananampal, sa kapwa young people, ayaw na magpansin yan eh. Oo, hindi na yan magpapapansin. Ganon ang buhay ng isang kailangan lumago sa Kristiyano. Pero pag malago ka na, pag natamaan ka ng salita ng Diyos, ano sasabihin mo? Sige pa. Sige pa. O, di ba? Yes, kumbaga yung mga masasakit na salita, kumbaga pag ikaw ay malakong Kristiyano, hahanapin mo yun. Hindi dahil para saktan ka, kundi para makita mo sa sarili mo na kailangan mong mabago sa buhay Kristiyano. Amen po ba? Yes. Kaya huwag kayo ma-open pag si pastor nagsalita tapos natamaan ka. Hindi naman po ako chismoso na sasabihin ko, pakimaritis nga yung kapatid natin. Hindi naman tayo maritis eh. Pero pag natamaan ka, huwag kang masaktan. Amen? Yes, normal lang yan. Kasi pag pumunta ka ulit sa ibang church, tas tinamaan ka ulit, masasaktan ka ulit, lilipat ka ulit. Pag pumunta ka ulit sa ibang church, nasaktan ka ulit,
Ano gagawin mo? Lilipat ka ulit sa kabila. Hanggang sa isipin mo, wag na nga lang akong mag-church. Wala naman pala yun. Wala na. Sino may kanino ka magkakasala ngayon? Sa Panginoon. Okay? Ang pinakamaganda dyan, tanggapin mo yung mga bagay or mga salita na napapakinggan mo sa salita ng Panginoon. Basta hindi ka lang pinipersonal ng pastor. Amen. Mahirap niyan kapag ikaw, magbago ka. Kailangan mong magbago. Tapos yung mata ko sa'yo lang nakatingin. Preacher Joe, ay, personalan po yun. Oo, kailangan mong magbago. Di ba? Eh, wala talaga. Personal talaga yun. Umalis ka na. Hindi, joke lang. Huwag ka umalis. Pagsabihan mo yung pastor, ikaw naman pastor, nakakahiya naman yung ginagawa mo. Ganun. Oo. May time din naman na kailangan mo din naman na paalalahanan yung pastor. Amen? Pero pag may mga time na kailangan mong masaktan dahil nakarinig ka mula sa salita ng Panginoon, huwag mong isipin na pamimersonal yun. Kasi lahat po tayo nakakagawa ng kamalian. Amen? Yes. Naalala ko nung nasa Bible school po kami, ito talaga matindi. Nung nasa Bible school po kami, talagang tinawag yung pangalan ko. John Mark, tayo! Pangalan ko talaga, tayo! Ano po yun, pastor? Tapos Sunday yun, ganito din, linggo. Bakit ganito? Ganito, ganyan. Wala talaga. Eh, hindi po maganda po yun. Ano? At yun ay pamimersonal na rin. Pero pag natamaan ka ng salita ng Panginoon, imbis na ma-open ka or magtampo ka sa pastor, magpasalamat ka. Amen? Yes. At yun po, meat for growth. Nakakarinig ka ng mga masasakit na mga salita, mabibigat, ay siyempre hindi na ka na dapat sa gatas na bubuhay sa mga karne na. Kaya pag karne, minsan ipagtutulakan kita na maglingkod sa Panginoon, ipagtutulakan kita na kailangan mo ng mag-choir, ipo-force kita na kailangan mo ng mag-sacrifice para sa Panginoon na dati hindi mo naman ginagawa. Kasi gusto ko na mas lalo kang ma-involve sa gawain ng Panginoon at makita mo at kung paano mo mahalin ang gawain ng Diyos. Amen? Ano pa? Guard for the Christian. Isa na nagagawa po ng salita ng Diyos pag tayo po ay nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Panginoon, our shield, protection. Di ba? Ano yung ginagamit nating sabon na protection sa ating katawan? Safeguard. Di ba? Pag gusto mo ng pampakinis, pampabuti, Dove. Di ba? At ano pa? Kung gusto mo naman ng 100 na kalinisan, Perla. Oo. May nagsasabon sa atin dito, Perla eh. Dati, ano pa yung sabon natin? Tide. Diba? Dati, nung mga bata kami, Tide. Kaya pag naliligo kami, ang dulas-dulas sa katawan. Oo, madulas yun eh. Pag wala talaga, shampoo. Guard for the Christian. O, di ba? His truth shall be thy shield and buckler. Sa Psalms 91 verse 4. And then, sabi niya doon sa John 17, thy word is truth. Tandaan po natin na ang salita ng Panginoon, ito po yung pinaka-shield po natin bilang Kristiyano. Kasi, ito yung magiging protection mo sa kahit anong kasalanan. Tingnan mo, kapag ang isang Kristiyano hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi nakakapagbasa ng salita ng Panginoon, laging lapitin yan ng kasalanan. Nakakapag-isip yan ng mga negative na kaisipan, nakakapagsalita yan ng mga salitang hindi magaganda, ano pa? Pero kung ikaw yung Kristiyano na palabasa at nag-aaral ng salita ng Panginoon, imbis na yung masasakit na salita, baka ang maibato mo mga verses. Yes. Ano pa? Spiritual. Spiritual ka.
So, every time na merong mga tukso sa buhay at merong mga bagay na hindi maganda para ikaw ay magkasala, dahil sa alam mo ang salita ng Panginoon, mailalayo ka nito sa kahit anong kasalanan. Kaya dapat po tayo na mag-aral lagi ng salita ng Diyos. Amen? Yes. Pangalawa, hindi lamang po our shield, our sword, espada. Pag pumunta ka ng gera tapos wala kang baril, wala kang bala, paano ka makakabaril? Hindi naman pwede na kunin mo yung sapatos mo saka mo ibato. Hindi po ganon. Ang buhay Kristiyano, dahil ito yung ating sword, ito yung magiging sandata mo sa kahit anong laban. Amen po ba? Yes. Kaya dapat lagi kang merong baon. Anong sabi po ng Bible doon sa Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth." Hindi pwede na mahiwalay ang salita ng Diyos sa ating bibig. Kasi ito ang magiging sandata mo kahit saan ka pumunta. Kaya kung hindi mo alam ang Bible, wala kang maibabato. Kung si Satanas nga, alam niya ang Bible eh. Naalala nyo doon sa Matthew chapter 4, nung kinausap niya ang Panginoon, ginamitan niya din ng Bible verse. Kaya kung alam din ng dyablo ang salita ng Diyos, alam mo din dapat. Kasi ang dyablo, babanatan ka niya. Yun ang laging panlaban niya sa iyo. Pero kung wala tayong alam sa salita ng Panginoon, lagi tayong talunan sa buhay Kristiyano po natin. Amen po ba? At pag maganda, pag marami kang alam, nagbibigay din ito ng encouragement sa iba. Ephesians chapter 6 verse 17, "And take the helmet of salvation and the word in the sword of the Spirit, which is the word of God." Ephesians 6:17. Ito ang pinaka-shield natin, yung sa kaligtasan, at ito at ang salita ng Diyos ang siya naman nating espada. Ganun. Kaya laging merong Bible po tayo. Amen. Kaya pag baptist ka, pag ikaw ay Kristiyano, mananampalataya, meron kang Bible. Hindi naman natin pinagbabawal ang Bible eh. Mas lalo ka nating sinasabi, mag-Bible ka eh. Kasi kailangan mo to. Hindi lang ng pastor, ikaw din. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Amen? Yes, hindi po display ang salita ng Panginoon. Number 3, guide for the Christian. Ito yung pinaka-guide mo sa buhay. Ano sabi niya doon sa Psalms 119 verse 105, "Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path." Di ba? And yung mga sinaunang tao noon, pag meron silang, ang tawag nun, lampara. Di ba yung lampara, yun yung ginagamit natin dati nung wala pang kuryente. Nilalagay natin sa taas, tapos yun ang nag-iilaw. Merong gumagamit noon na yung lampara nilalagay nila sa paa. Para pag naglakad sila, makikita nila yung daan. Ganun po ang Bible. Madilim ang buhay ng isang Kristiyano pag hindi po siya nabubuhay sa salita ng Diyos. Pansinin niyo ang Kristiyano, pag wala po ang Bible sa kanilang buhay, laging aligagayan, laging problemado yan. Amen? Laging ang bigat ng mga problema sa buhay niyan. Why? Kasi ang Bible, ito po ang nagiging ilaw po natin sa buhay Kristiyano po natin. Pero pag ikaw meron kang salita ng Diyos, masaya ka. Maliwanag yung buhay mo bilang Kristiyano. Hindi ba yung nakikita sa iyo, nagliliwanag ka nga pero madilim ang buhay mo? Kasi nga ang salita ng Diyos hindi po naisa sa pamuhay sa buhay po natin. Hindi ka magiging masaya sa buhay mo kapag hindi ka nabubuhay sa salita ng Diyos. Ito po ang kaliwanaganan po natin. Amen?
Hindi po yan dahil sa galing ng pastor magturo. Kundi ito ang buhay mo, kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya lang, actually, kung nauunawaan lang natin ang Bible, di naman natin kailangan ng pastor eh. Pero bakit kailangan natin ng pastor? May mga bagay na hindi natin maunawaan. Pero, sa personal na buhay po natin, kung talagang aaralin mo ang Biblia, ito ang magiging guide mo sa buhay at ito ang magiging kaliwanaganan ng iyong buhay. Kaya tignan mo yung mga tao, yung mga Christian, yung mga nagsisimba kuno na hindi nila alam ang Bible, na hindi sila pinaghahawak ng Bible, wala silang alam. Ang sabi nila, ay si Kristo, tao lang yan, hindi Diyos. Yes. Para sa kanila, pero ang Biblia, pag binasa mo ito, maiintindihan mo at makikita mo na ang Biblia itinuturo sa atin kung ano yung tama. Amen? For the commandments is a lamp, and the law is light, and reproof for instruction are the way of life. Sapagkat ang utos ay taglaw, sabi niya, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga sayaw na turo ay daan ng buhay. Kaya pag ikaw nagbabasa ka ng Bible, mauunawaan mo lagi ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga sa atin, Proverbs, entrance of the word giveth life. Okay? Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay ng unawa sa walang buwang. Kaya pag wala kang alam sa Bible, tapos nag-aral ka ng salita ng Diyos, tatalino ka eh. Magiging magaling ka. Yes. So life. Pangalawa, truth. All Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, ano pa? And for correction. So unang-una dyan doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 na makikita po natin, the doctrine, ano po? It is profitable for doctrine, sabi niya. Nagbibigay patnubay upang malaman kung ano ang tama. Alam na po natin, pag sinabing doktrina, ito yung mga katuruan na nakikita po natin or napag-aaralan po natin sa loob ng church. Ano ba yung mga doktrina na dapat po nating malaman? Unang-una dyan, the doctrine of the church, doctrine of the Holy Spirit, doctrine of God the Father, doctrine God the Son, ano ba? Doctrine of salvation, yan yung mga dapat na importante na mapag-aralan po natin. Mga katuruan. Doctrine of the second coming of Christ, mapag-aaralan din po natin yan, yung mga gustong mauna na. Mga gusto mapunta na doon sa langit, pag-aaralan po natin. Baka pag napag-aaralan po natin yung doctrine of the second coming, baka merong ma-excite sa inyo. Malalaman mo ano bang meron sa langit talaga. Pag-aaralan po natin yon, susunod na po natin yon. Reproof. Pag sinabing reproof, give guidance to know what is not right. Okay? Oo, nagbibigay patnubay upang malaman kung ano ang hindi tama. Kaya nga pag reproof, ang trabaho po nito, sumawata sa mga mali. Kaya pag meron kang ginagawang mali, minsan, ang sasabihin ng Bible sa'yo, huwag mong gawin. Kaya kapatid, ang isang malagong Kristiyano, pag nakarinig yan ng salita ng Diyos at nasaktan yan, yun ang trabaho po ng Bible, reproof. Pero, sabi ko nga kanina, kailangan mong tanggapin. Okay? Pag nasaktan ka, reproof. Bakit? Kasi, yung mga ginagawa mong mali, ayaw ng Diyos na igawin mo yan para sa ganon, hindi masira ang iyong buhay. Okay? Maliban po doon, correction. Give guidance to get us right. Yan. Kaya ang Bible nagtatama.
Kaya minsan, bato-bato sa langit, tamaan ka sana. Ganon. Ang masakit talaga eh. Kaya pag minsan, makakarinig ka ng hindi maganda, masakit talaga po yun. So, ano kailangan natin gawin? Tanggapin at unti-unti po tayong magbago. Tandaan mo, pag sumusunod ka sa Bible, ikaw ang pinakamasayang Kristiyano. Ikaw yung mai-enjoy mo yung buhay mananampalataya. Kaya tingnan mo, believe ako sa mga bagong mananampalataya. Pag first time yan, pag bago pa lang yan, ang saya-saya niyan, excited lagi yan. Masaya lagi yan. Yes. Ganon dapat ang buhay Kristiyano po natin. Laging excited po tayo sa salita ng Diyos. Pero pag may time na nakakagawa tayo ng hindi tama, masasaktan talaga tayo. Pero, yun ay paglago po natin. And then, number 4, instruction. Give guidance to keep us right. Laging right. Laging tama. Okay? Ay, sabi mo, Richard, yung hapon, ang babae laging right. So guidance, give guidance to keep us right. Okay. Ito yung nagbibigay sa atin ng instruction sa buhay paano tayo gumawa ng tama para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, always right na sumunod sa Panginoon. Okay? Hindi lang kay Mrs. Always right na sumunod sa Panginoon. Kaya ang tama, salita ng Diyos. Ano? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kayo, yung people, pag nag-asawa kayo, especially boys, ang piliin nyo, yung mananampalataya para hindi lahat tama. Kasi pag sinabi niyang Sunday, halimbawa, nag-asawa ka ng hindi mananampalataya, huwag kang magsimba at punta tayo sa mall. Dahil always right ang babae, sige han, mag-a-absent muna ako. Wala lugi. So, ano kailangan po natin gawin? Ano po mga kapatid? Guide for the Christian. Sa James chapter 1 verse 18, of his own will begat he us with the word of truth. Ano? Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Saan ba natin napakinggan ang kaligtasan? Sa salita ng Panginoon. Upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Study to show thyself approved unto God. Kaya laging pag-aralan ang salita ng Panginoon. Ano po? A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Opo, kaya ito po ang salita ng Diyos. Huwag po nating hayaan na mawala ito sa buhay po natin bilang mananampalataya. Ito na po ang buhay mo ngayon. Okay? Laging sumunod sa salita ng Diyos. Pag di ka sumunod sa Bible, maniwala ka kapatid, hindi ka magiging masaya sa buhay na meron ka. May pera ka, may trabaho ka, pero pag wala ang Bible sa'yo, may kulang. Kaya, ang encouragement ko lamang po sa inyo, yung buhay na meron tayo, matuto tayong makontento sa buhay na meron tayo, pero nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Tayo po ay tumayong lahat, tayo po ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat muli sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong mga salita na ito po ay magsilbing encouragement sa amin, Panginoon, na mabuhay po kami na meron pong pagmamahal sa iyong mga salita.
Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na matanggap po namin lahat ng bagay. Kahit mahirap, kahit ito po, Panginoon, ay hindi po masakit po para po sa amin. But Lord, tulungan niyo po kami na mas lalo pa po kaming lumago sa buhay Kristiyano po. Maraming salamat po at sa aming pagpapatuloy. Ikaw po ang siyang patuloy na maitaas sa aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayo maupo. Awit po muna tayo. Tawagin po natin ang ating pong song leader. The Family of God. Awitin po natin, The Family Kung may nakasulat of God. Sa dulo ata yun. Kasi yung mga young people na nasa labas. Yung mga young people na nasa labas, pumasok na kayo dito. Yan. Sa dulo, sa dulo. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join me, sweet Jesus, as we travel this side. For I'm a part of the family of God. You may notice we see brothers and sisters around here. It's because we're a family. Those folks are so near. When one has a headache, we all share the tears and rejoice in the victory. And this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join me, sweet Jesus, as we travel this sad. For I'm a part of the family of God. From the door of an orphanage, the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From rags unto riches, from the weak to the strong, I'm not worthy to be king, but praise God I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join me, sweet Jesus, as we travel this sad. For I'm a part of the family of God. Chorus. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join me, sweet Jesus, as we travel this sad. For I'm a part of the family of God. Okay.
Okay, so muli, salamat po sa bawat isa. Sige, Brad. At kahapon natapos po yung ating pong baptism, and praise the Lord na tayo po ay nagkaroon po ng 3 baptism kahapon. Akala ko hindi iaalaw ng Panginoon, or dalawang iniisip ko doon, hindi inaalaw ng Diyos o hinahadlangan tayo ng dyablo. Unang-una yung panahon, akala ko uulan. Pero nabanggit ko noong nakaraan, rain or shine, tuloy pa rin. Ang problema, 6:30 po, before 7 ata, mga 6:45, ganon. Pupunta na po ako ng Maria. May pag-ikot ko po doon sa malapit na doon sa San Joaquin, biglang namatay yung makina. Pahirapan, hindi ko na paandar. Andar ako ng andar, paandar. After siguro mga 20 or 30 minutes, hindi ko napansin si Brother Kyle dumaan. Tapos bumalik. Sabi ko, pero inisip ko, magtutulak ako nito. Sabi ko, bumalik. At yun, nung nakita niya, aguray ka pastor, agalak tali ko na. Habang kumukuha ng tali, dumating yung kuya ni Brother Dandan. Nakakulong-kulong. Nandun din. At kasama ko, biglang dumating na rin si Brother Kyle. Salamat sa Panginoon na pinahila yung motor. Hinila nung kuya ni Brother Dan. At kasama ko na si Brother Kyle doon. Pumunta na kami sa paggawaan. At salamat sa Panginoon. After 2 hours, nagawa yung motor. Opo, kasi maliban doon sa nagtambay ko ako dyan ng matagal, hinintay din namin yung gumagawa. Saglit lang naman gawin yun. Wala pang mga 10 minutes, tapos niya na yun eh. Pero dahil sa sobrang tagal din ng paghihintay, ay umabot po ng 2 oras. So, salamat sa Panginoon. Oo, kaya kung walang Brother Kyle doon, tas yung kuya niya, ang hirap siguro. Magtutulak talaga ako. Kaya sabi ni Brother Kyle kahapon Haan, talagang akasta, kaya't lang niya ako Diyos nga, exercise ka. Parang, ayun niya, kaslag pa iso Kasi, awan talaga exercise ko Ito nga itinali, hindi si Mang Putak, 9:00. Salamat sa Panginoon. Nagginmatangak lang tilapia ditan. Paksi with gata jay. Gaputan na imasak ti istorya ni Preacher Joe. Agay ayab dahito may sangayang people. Pastor, di ilutlutom ko na. Sige patayam. Kumpiyansa akot nga sabaw na idikita ni ngin misit mo't gaya isa nga, kaya yung maitim, pag kumain kayo ng tilapia na maitim, kasalanan ni ni Cyrus, di joke lang. Nakalimutan ko po sa sobrang sarap ng aking pakikipagkwentuhan kahapon. Opo. Pero salamat pa rin sa Panginoon. Kahit na ganun ang nangyari, natuloy pa rin yung baptism natin, na-enjoy natin. And we are praying na mga susunod na mga buwan ulit ay meron tayong maidadagdag ulit sa gawain ng Panginoon. Amen? So sa mga bagong baptize, magandang desisyon yan sa buhay na tayo ang unang pagsunod sa paglilingkod sa Panginoon ay ang tubig bautismo. Tandaan nyo na yung mga hindi pa naman nabaptize sa atin, okay lang yan. Merong panahon at merong taon pa. Pero tandaan nyo po, mas kumpleto ang blessing kapag kumpleto yung ating pong ginagawa para sa Panginoon. Okay, so salamat sa bawat isa. At pag-pray nyo po ulit, mag-start ulit tayo ng another Bible studies na maidadagdag po natin dito sa ating gawain. Pag bumalik sa Tinora sa Manila, pagbalik niya, baka madami-dami na tayo ulit.
Madami-dami na tayo. Baka malalagyan na natin. Actually, madami talaga. Pag nagsimba lang lahat, madami talaga eh. Saka madami naman tayo. Talaga. Mga kapitbahay, hindi lang nagsisimba. Pero pag nagsimba yan, madami talaga tayo. Okay, so pag-pray po natin. At ngayon ay meron pong activity sa church. Ano bang meron doon? Anniversary ata, death anniversary. Hindi naman tayo doon sa death anniversary kahit nga sa church. Yun nga lang request kasi nung lula ni Joy Joy, kung kilala nyo yung anak ni Pastor Pasiteng, na baka pwedeng maghanda naman tayo para sa pag-alala naman sa aking apo. So siguro yun ang ginawa po nila, kaya naghanda po sila doon, nag-invite ng tagapagsalita. At kung malapit lang sana, at kung may sasakyan lang sana tayo, walang masama makikain. Mga baptist po tayo. Pag baptist talaga, minsan, awan bain na kita. Opo. Basta yung walang hiya po, walang hiya, sorry. Tama, walang hiya, tama. Pero yung pagiging walang hiya po natin, nasa tama naman. Yung talaga kasing iba dyan, sobra na yung walang hiya nila. Sa'yo, nasa sakto lang naman, sakto pa lang. Mahirap din naman na lagi kang mahiyain. Kasi minsan nakakamatay yung mahiyain eh. Gutom na gutom ka na nga, madikayat bay, nabsugat pa lang. Mikat, nung umalis, nahilo, nahimatay, nung natumba, nabagok, yun, wala na. Kasi nahiya. Pero nasa sakto lang naman tayo. Saktuhan lang. So kaya masanay na rin po kayo sa akin na pastor nyo, nasa sakto lang din naman yung pagiging walang hiya ko. Hindi, pag sobra na, ayun talaga, yun talaga, sobrang walang hiya na yun. Pag mga baptist, pagkakapatiran po yan, okay lang. Opo. Yan, kaya wag tayong magkailangan. Kundi tayo po ay isang pamilya. Amen? At i-enjoy po natin ang buhay na ito. Minsan lang tayo mabubuhay, kaya enjoyin na po natin. Opo. Nakakalungkot pag merong nawawala. Okay? At basta ang mahalaga dyan, nananatili kang nandyan, nagpapatuloy, masaya po kami. Lalong-lalo na po kami ng aking mahal na asawa. Minsan kasi nagkikwentuhan kami, nagchichismisan kami. Ang pinagchichismisan namin, kayo lang din. Hindi naman negatives. Magaganda. Magaganda. Isama niyo po kami sa prayer na sana mas lalo pa po kaming gamitin. At ang lagi po natin ginagawa, yung ating pong paalala lagi, yung ating pong ginagawa para po sa ating church building, masarap makita ang pinaghirapan. Pag nakita mo, pag meron na tayong sariling lupa balang araw, at meron na tayong building balang araw, dahil ikaw yung ginamit, hindi naman po masama magmayabang kung ginawa mo yung part mo para sa Panginoon. Hindi naman yung pagmamayabang mo sa iba, yung para sa sarili. Salamat kasi ginamit ako ng Panginoon para maging kabahagi dito. Masarap yun eh. Yes. Kaya lagi po natin tatandaan, at yung ating pong giving, at yung mission giving po natin, pag-pray po natin lagi yan, yung mga ating pong sinusuportahan ng mga missionaries. At nakikita ko yung blessing at nararamdaman ko yung blessing kapag tayo po ay nagsasacrifice para sa gawain ng Panginoon. Amen. Ang susunod na atin pong inaano na commitment po natin is for our building fund. Okay? Ito talaga medyo madugo sa umpisa, pero pag nakadiretso na tayo, nandun na yung promised land. Hindi naman tayo manghihingi sa Amerika eh. Kung mukha lang akong Amerikano, pwede.
Um, ano lang eh, yung mga Garcia kasi mukhang Mexican yun eh. Di ba may mga Mexicanong Garcia? Ako mukha lang. At hindi po ganon. Bahala na ang Diyos. Kung meron mang gagamitin ng Panginoon, hindi ibang tao, kundi ikaw. Amen? Ikaw yung magiging gagamitin ng tao para mas lalo tayong i-bless ng Panginoon. Tandaan nyo pa natin, pwedeng maghintay pa tayo ng maraming taon. O, basta wag lang tayong paalisin dito. Or, mas maganda kung dito na tayo. At lahat po ng ating pong mga sacrifices para sa gawain ng Diyos, hindi po yan mawawalang halaga. I-bless tayo ng Panginoon. Okay, so yun. Kung wala talaga, wala talaga. Ano? Pag meron, meron. Pag wala, wala. Yun lang naman eh. Basta mahalaga, huwag kang mawala sa gawain. Importante pa rin yun. At ang tagumpay ko, tagumpay mo. Okay, ang tagumpay ng bawat isa, tagumpay natin. Kaya pag tayo pinalago ng Panginoon, sinong nagtagumpay? Tayo, bilang mga mananampalataya. Okay? At basta enjoyin lamang po natin ang buhay Kristiyano. Yun lang. Okay? So, wala na po ba tayong mga announcement? Any announcement? Wala. Okay, so hindi na po tayo magpapakatagal. Kunin na po natin yung ating pong mga giving. Friends. At sige, distribute mo na. At habang nagbibigay po si Brother Dan, tayo po ay tumayong lahat. Hilingin po natin ulit si Sir Daniel. Preacher Joe, pala. Ikaw mag-pray sa ating pong giving. Mula sa Pasko na ito, po sa nagpapasalamat sa may bawat isa na mga anak sa anak ko na ihandog sa inyo, O Diyos. It may be pleasing and acceptable ito po ay ay po pala sa bawat isa sa ating pagbibigay sa Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay magbibigay. Sige. At habang inukuha po natin yung ating pong tithes and offering, yung ating mission giving, pakisulatan lamang po, pag merong nagbigay, isulat lamang po yung amount doon sa ilalim para yung ating pong tagalista, ililista niya. Okay, so tawagin ko na po yung aking mga kasamang gwapo din. At tayo kami po ay aawit. At pagkatapos po nito, maganda na kayo, mga sa choir po natin. Sa biyaya ni Jesus, kami ay naligtas. Siya ang aming gabay sa lahat ng oras. Sa bawat kahinanay, siya ang aming lakas. Pagkat ang pag-ibig ni Jesus ay di magwawakas.
katawan ninyo. Kami ay umaawit, sana'y pakinggan nyo. Ito'y aming ginagawa, papuri kay Kristo. Kami kung tawaging Baptisto, totoong Kristiyano. Kami ay Baptist, kami ay Baptist, mga taong ligtas tungong langit. Si Jesus ang aming Panginoon, siya'y tapat kahabang panahon. Kahit saan mang dako tayo ay pupunta, tayo'y magsama-sama, gamit natin ay Biblia. Ituro sa mga tao ang kaligtasan nila. Kung totoong ang Baptist, di dapat mahiya. Kami ay Baptist, kami ay Baptist, mga taong ligtas tungong langit. Si Jesus ang aming Panginoon, siya'y tapat kahabang panahon. Kami ay Baptist, kami ay Baptist, mga taong ligtas tungong langit. Si Jesus ang aming Panginoon, siya'y tapat kahabang panahon. Siya'y tapat kahabang panahon. Okay, salamat po. Tawagin po natin yung choir. Tumayo pa rin ang Ano, importante? Pasin tayo. On the journey of the life.
Okay, salamat po sa awitin na yon. At last week, naalala ko yung inawit po natin, May the Lord find us faithful. At ngayon naman, find us faithful. Ito po yung mga awitin na gustong-gusto ko noon. Ano? Yung masumpungan tayong matapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen? At ang paglilingkod, hindi po yan nakukuha sa pabataan. Ano? Hindi rin po yan sa patandaan. Kundi ang paglilingkod ay kung paano ka gumagawa ng naaayon sa harapan ng Panginoon at kung paano ka nagiging mainit sa iyong paglilingkod sa Diyos. At salamat po sa bawat isa. Next week po ay meron tayong ulit Joet. Oo, pwede rin tatlo. Oo, or umawit yung mga tatlong kababaptize. At sa mga susunod ay maglalagay na rin po tayo ng mga schedules doon po sa mga pamilya ng aawit. Yan. Halimbawa, pamilya ni Sir Daniel. Kaya pag wala si Star Mayan, ikaw magsusulo. Ay, dalawa kayo ni Ayon. Pag nandito, 4 kayo. Kasi 4 po kayo eh. Pagkatapos, susunod naman yung pamilya ni Brother Kyle. Yan. Ay, 3 din kayo. Tapos ni Ante, Diling. Oh, nudibet, tagmay-may sa Yabam. Nilakay mo. Okay. Ni Ante Rosa, Joet Da. Kini Sister Angelica. Baka ibagbag dito, na kayo may inassign to. Ag-schedule kayo ag-special ng barak tatay so maagam sinak. Nante nga Flores. Doral, may sa solo. Solo flight. Okay, so ang aawit po ng Joet next week ay i-announce ko na. Si Jalen, tapos si Sherlyn. Tapos, sa mga susunod, next Sunday, Brother Kyle, family. Gusto ko kayong makita umaawit sa Panginoon. Well, tayo nga dati, pag umaawit tayo sa video, okay, buksan mo na, buksan. Ang pintuan ng puso ko. Kaya ngayon, dati, oray nung pumangit ni Rupa tayo, kakapukaw tayo magkankanta, hindi. Natahaan. Dati, no, kanta tayo video kaya, tumakal di agong tayo. Diyan iwat tayo, kat oray lang mapisang. Ganon din tayo sa Panginoon. Amen. Young people, ganon din po kayo. At pagkatapos, babalik ulit tayo sa dating schedule po natin ng ating pag-awit ulit. At si Jalen, saka si... Saan ba yun? Sherlyn. Tama. Sa bagay, dapat mat niya atinura dito yung next week. Mabait ka nun ni Jalen, baka picturean ni mama na eh. Sabay zoom pa, sabay zoom. Sabi ko, wag kang mahiya, proud si mama pag ganun. Mahirap nun, pag inizoom niya, mukha mo lang talaga yung nandun sa screen. Wag ka pa rin mahiya, proud talagang magulang pag nakita. Kaya pag mga magulang mo, masaya sa'yo, umaawit para sa Panginoon, happy sila eh. Amen? Kaya, i-involve po natin lagi. At yun. Si Jeremiah, pasaway lang yan. Pero, hinihintay ko na medyo mag-mature. Siya na rin po magpipreach dito. Meron po kami tinuruan noon. 8 years old, nagpipreach na sa bus. Mga 8 to 9 years old ata yun, tinuruan po namin nagpipreach. Kaya pag-pray po natin. Kasi Sayon, pag lumaki si Sayon, magsusunglid. Diba yun? Kahapon masaya eh. Pastor, ano yun?
tubig. Tubig. Sige, church tayo bukas ha. Ay, simba tayo ha. Simba tayo, pastor. Ayan, simba tayo. Laro kami kahapon eh. Basaan ng tubig. Kaya sabi ko, itong dalawang to, kasi silang dalawa nasa pool eh. Pag-pray po natin yung ating pong ministry na mas lalo po tayong i-bless ng Panginoon. Amen. Salamat po sa inyong pagmamahal sa una sa Panginoon at pagmamahal po ninyo sa amin ng pamilya, kahit makulit po ang inyong pastor. Sige lang, mahalin nyo lang, di ba? Ganun talaga. Oo, magmahalan po tayo sa Panginoon. Okay, so once again, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Dilingin ko po, nabuksan po natin. Sino ba yun? Medyo nawala yung ano yun. Tignan ko lang yung aking topic. Ano? Okay, so salamat. Nandito si Sister Mayan. Ilang buwan din natin hindi nakasama. At salamat, first time nagsimba na agad si Baby Nicole. Pag-pray po natin, itong baby po ni Sir Daniel, silang mag-asawa na maging malusog, maging malakas, at lumaki sa guidance ng ating Panginoon. Amen? Kaya pag-pray po natin, hindi pa ata nakakuta eh. sa amin kung papaintulutan kami ng Panginoon kung sinabi, sige pa, dagdagan mo pa. Sige lang. Okay, so Proverbs 28:20. Buksan po natin sa Proverbs 28:20. Proverbs 28:20. Lubak. Okay, andyan na po ba kayo? Proverbs 28:20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready now? Read. A faithful man shall abound with blessing, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Napag-aralan po natin na ito, ano? Ang matapat na tao ay umaapaw sa pagpapala. Kaya napaka-importante po na bilang isang mananampalataya, tayo po ay umaapaw sa mga pagpapala ng ating Panginoon. So ang ating pong title ng ating pag-aaralan ngayon, blessing. Ano po? Blessing. Pagpapala na siya ang susi or pagiging matapat, faithful, ang siyang susi para tayo po ay i-bless ng Panginoon. Amen? Tandaan po natin na ang pagiging isang matapat sa Diyos ay mas lalong pinagpapala ng Diyos. Sabi nga nung awitin kanina, find us faithful. At yung nainawit po natin, may the Lord find us faithful. Nawa na ang Diyos, masumpungan tayo na matapat, na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Nakikita ng Diyos na tayo po ay hanggang sa tayo po ay tumanda, manghina, hanggang sa mawala sa mundong ito na matapat na naglilingkod sa Panginoon. At bago yon, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Once again, Lord, i-bless nyo po ang mensahe. Dalangin po namin na kayo siyang patuloy na manguna at mangusap sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa mga awitan, salamat po sa mga special numbers, at maging po sa iyong mga salita namin pong pag-aaralan, kayo ang siyang patuloy na kumilos. Ito po ang aming samod dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala.
Napaka-importante na sa buhay po natin na ang buhay mo ay punong-puno ng blessing. Amen? Napakalungkot kapag ang isang Kristiyano na kahit sabihin mong siya ay mananampalataya, pero hindi po siya pinagpapala ng Diyos. Why? Kasi ang isang tao na hindi pinagpapala ng Diyos, makikita po yan kung siya ba ay matapat na naglilingkod sa Panginoon. Pero may mga panahon na kung saan na matapat ka naglilingkod sa Panginoon, pero minsan hindi ka pinagpapala ng Diyos. Maghintay ka lang, kapatid. Merong perfect timing ang Diyos para i-bless ka. Pero ito ang masakit. Huwag tayong umasa na i-bless tayo ng Panginoon kung hindi ka matapat sa gawain ng Panginoon. At sapagkat ang Biblia, hindi po ito nagsisinungaling. Ang Biblia, hindi po ito nagbibiro. Kapag sinabi niya, a faithful man shall abound with blessing, maniwala ka, kapatid, na ang susi para tayo po ay pagpalain ng Diyos ay yung pagiging matapat sa Panginoon. Ano sabi po ng Bible? It is required in stewards that a man be found faithful. Masumpungan kang matapat kahit bata ka pa lang, kahit young people, kahit matanda na, kahit adults na sa paglilingkod sa Panginoon, masumpungan tayo na matapat na naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang pagpapala nakikita sa iyo. Ang pagpapala, ibibless ka ng Panginoon. Although precious faithfulness is a rare virtue today, perhaps in the church also, the Bible has many reference to it. Sabi niya, mayroong dalawang uri ng pagpapala sa pangkalahatan. Ang unang uri ay kilala bilang karaniwan, mga pagpapala tulad ng ulan, sikat ng araw at iba pa. Yes, dito sa buhay na ito, yung bang buhay ka, malakas ka, blessing yan eh. Yung nakakakain ka, hindi man masarap lagi ulam mo, pero nakakakain ka, blessing yan. Oo. Minsan lang kasi, minsan may pagkamaarte tayo, nyamatan, talbos manan. Tuyo manan. Oo. At may nga di kayo masimurot, ibagbagak, sumurot kayo. Nagiging nga nakisurot ka nyame, hindi kalman. Ado sida. Ado timasida. Enjay bangir. Ado timasida dajay. So nga, pag sumama kayo, meron kayong mauulam. Pero hindi yun, at least na-enjoy natin. Fellowship tayo. Yun yung isang bagay. Pero ang gusto ko po na makita po natin dito, maraming blessing ang Diyos. Hindi kailangan maging tapat na anak ang Diyos ang isang tao para matanggap ang mga ito. Oo, kasi nung hindi ka pa naman anak ng Panginoon, nabubuhay ka na. Diba? Kumakain ka na. Malakas ka na. Pero sa biyaya ng Diyos. Pero yun yung unang pagpapala. Na kahit sino nakakaramdam, nakakaranas, pinagpapala ng Panginoon. Pero ito yung pangalawa. Ang pangalawang uri ay yung kilala bilang natatanging mga pagpapala na nakinabibilangan ng espiritual at material na kayamanan, ngunit magagamit lamang ng mga anak ng Diyos. So ano ba yung mga bagay na yon? Siyempre, pag spiritual na mga bagay, ito yung marami kang alam pagdating sa salita ng Panginoon. Yung pagiging magaling mong umawit, pagdating sa choir, umaawit ka para sa Panginoon, blessing yan. Why? Hindi ka naman umaawit sa Diyos dati, pero umaawit ka na ngayon. Naalala ko, nung ako dati pa lang, ako naggigitara, ako na nagsusunglit, ako pa nag-i-special number. Pero ngayon, meron na tayong mga young people na kung saan natututo, natitrain sila na umawit para sa Panginoon. Mas magandang awitan ang Diyos kaysa ang kamunduhan.
Pinagpapala ka ng Panginoon. Ito yung lagi kong sinasabi. Sige lang, magpatuloy ka lang kahit mahirap. Basta nakikita ng Diyos ang pagiging matapat mo sa Panginoon. Balang araw, mararamdaman mo yung blessing ng Panginoon. Sa pamilya nyo, mga kapatid, akala natin, nag-aaksaya lang tayo ng oras every Sunday na kahit mainitan tayo. Pero imaginein mo yon, in 1 week, pinoproteksyonan ka ng Panginoon. In 1 week, pinoprovide ng Diyos yung mga kailangan mo sa buhay. Bakit? Kasi nakikita ng Diyos yung puso mo na seryoso ka, na naglilingkod sa Panginoon. 1 week, sino sa atin? 1 week ng malungkot mula nung nakapakinig ng salita ng Diyos. Sino sa atin na-discourage ng 1 linggo mula nung nakaraan na nakapakinig tayo ng salita ng Panginoon? Wala, kapatid. Yung pagiging masiyahin ng buhay na meron ka, blessing yan. Yes, bakit? Kasi nga, hindi hinahayaan ng Diyos ng kanyang mga anak malungkot, maging miserable ang buhay Kristiyano. Bagkos pinaparamdam ng Panginoon na once na naglingkod ka sa Panginoon, blessing. Magtapat ka lang. Amen. Maging matapat ka lang. Mararamdaman mo yung pagpapala ng Panginoon. Faithfulness of God in His Word. Yung napag-aralan po natin, maging matapat lamang po tayo sa kanyang mga salita. Amen. Huwag mong hayaan ang salita ng Diyos, baliwalain mo yan sa buhay na meron ka. Ang iba kasi hanggang salita lang, napapakinggan lang, pumasok dito, tagos sa kabila. Pero yung gagawin mo, tutuparin mo yung mga narinig mo mula sa salita ng Panginoon. Hindi ito pagkakamali, kundi ito ay pagpapala. Sinasabi ko to sa kapatid, kasi kung kaming mag-asawa, nararamdaman namin yung blessing. Kung yung ibang mga Kristiyano nararamdaman yung blessing dahil sinusunod nila ang salita ng Diyos, bakit hindi mo gawin? Amen? Faithfulness to God in His Word. Una, maging matapat ka sa Panginoon. Huwag mong sayangin ang buhay na meron ka dahil sa iba. Huwag mong hayaan na ang buhay mo humiwalay ka dahil mas sinusunod mo ang iba. Mas lalong maging matapat ka sa Panginoon at maging sa kanyang mga salita. Wala pa pong nasira ang buhay dahil sinunod ang salita ng Diyos. Bagkos, mas lalong pinagpala ng Diyos dahil sumunod sila sa salita ng Panginoon. Amen? My soul wait thou only upon God, for my expectation in from Him. Lahat tayo napipilitan maghintay sa ilang mga oras ng buhay. At ang paghihintay ay isang panahon kung kailan ang ating katapatan ay nasusubok. Kung tayo ay tapat, maghintay tayo sa Panginoon para sa kabuhayan, hindi anuman o sino man. Okay? We need to be faithful to God's words also. We are to know it by heart so that we will not sin. Pag naging matapat ka sa salita ng Diyos, kapatid, hindi ka magkakasala. Ano sabi niya po sa Bible? Ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kaya tignan mo, kapag ang isang Kristiyano na nag-backslide, humiwalay sa salita ng Panginoon, hindi niya mai-enjoy ang buhay. Dahil nagkasala siya sa Panginoon, hindi magiging masaya ang kanyang buhay. Pero pansinin mo, kapatid, pag nabubuhay ka sa salita ng Panginoon, masaya ka na naglilingkod sa Diyos. Yung pangalang hindi ka makapag-church, eto po, ewan ko kung nasubukan nyo, pag hindi ka, sino sa inyo, pag hindi nakapag-church, masaya pa? Ay, alam mo, pastor, masaya pala pag di nakakapag-church. Pero sino sa atin, malungkot? Yung bang, hindi ko sinasabi, pinapatamaan kayo. Pero,
Sino sa atin malungkot kapag hindi nakakapag-church o hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon? Pag gano'n ng isang Kristiyano, uhaw yan sa salita ng Panginoon. Alam nyo, nung pandemic, nung nawalan po tayo ng Sunday, iba pa rin talaga kapag meron talaga 6 months, wala po talagang church. Sa Castañeda noon, dahil nandun po kami nakakulong, kailan ba yun? 3 beses ata nagbukas na lockdown. Sabi ng gobyerno, lockdown. Alam mo ginawa ni pastor? Sige, worship. Pero distance yan. Maya-maya, wiw! Sabi, nagtuturo kami sa pulis. Walang magawa yung pulis. Sabi niya na lang, pastor, bawal po ang gathering. Pasensya na po, pastor. Siya pa yung namamasensya. Wala kami magawa. Hindi ka naman mabubuhay pag walang worship. So, tinapos po namin. After 20 minutes, tapos na ulit. Tapos medyo na-stop ng isang linggo. After 1 week, worship na naman. Maya-maya, meron na naman nag-tip. Balik na naman yung pulis. 3 beses yun Pumunta na yung pinakamataas nila. Wala pa rin magawa. Siyempre, nahihiya na lang yung hepe. Pati yung hepe naman kasi, nakikinig din naman. Kaya walang magawa kasi batas Pero kung sila lang masusunod, bayaan mo yan sila. Gusto nila yan Pero alam nyo, masaya ang isang Kristiyano na matapat sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Amen? Faithful. Pangalawa, faithfulness to the local church. Maging matapat ka sa iglesia. Amen? Itong church, pangalawang tirahan mo to. Maliban sa tirahan mo sa tahanan, spiritual, ito ang pangalawang tahanan mo, kapatid. Wala kang ibang pamilya kundi ito, maliban sa physical na pamilya na meron ka. Amen po ba? Sa atin, walang plastikan. Sa iba, kaharap ka pag nasa church, pero paglabas, bayam, isunat ta. Pero dito, pag pipray ka pa, ipapanalangin ka, tutulungan ka, gagabayan ka, mamahalin ka. Mahalin mo yung local church na meron ka. Amen? Yes, mahalin mo ito. Balang araw, pag tayo blessed ng Panginoon, yung history ng ating church, makakasama ka doon. Why? Kasi nanatili ka na naglingkod sa Panginoon. Ang dream ko balang araw pag naging malaking church tayo, yung history na gagawin po natin sa church na ito, mission na ito, kasama kayo. Nakasulat dyan, ito, si ante, si sister, si brother, kasama yan. Kasi minahal mo ang gawain. Local church. Amen? Wala kang ibang mamahalin kundi ito. Alam nga naman yung mamahalin mong church, yung ibang church. Well, at dati balay mo, alangan nga ti ayatong pa, jay kapit bahay. Apay ngay, nainkimas nga minti si daday, jay. Saka kanayon nga agpadigo jay balay jay. Buti na lang hindi ganun yung iba. Amen? Mahalaga yon na mahalin mo ang local church kung saan ka nabibilang. Amen? Kaya sa atin, walang itsipwera. Lahat tayo importante. Amen po ba? Kung hindi ka man mahalaga, akala mo lang yun. Pero ako, pinapahalagahan ko po kayo.
Kasi mahalaga na maramdaman mo na tayo bilang isang pamilya, iisa tayo sa gawain na ito. Faithfulness to the local church. Yes. Maging proud tayo na Bible Baptist tayo. Amen. Hindi lang sa pangalan, kundi dahil pati sa pananampalataya. Oh. Sabi nga nung, ano ba yung kanta kanina? Kami ay Baptist, kami ay Baptist. Mga taong ligtas tungong langit. Hindi ko naman sinasabi na Baptist lang ang pupunta sa langit. Mahirap naman yun. Malay natin, may mga pupunta pa sa langit na hindi naman Baptist. Pero, salamat sa Panginoon na bago tayo manatili, tinuturuan tayo paano maligtas. Pangalawa, katapatan. So, faithfulness to the local church, mahalaga po yan. Local church is every Christian spiritual family. Don't be like the woodpecker. Ano po? Na naglalakbay mula sa isang simbahan patungo sa isa pa dahil sa mga alitan, sa pamumuno o iba pang mga pananampalataya. Alam nyo po, hindi talaga maiiwasan yun eh. Nasa church, merong pagmamayabangan. Pero salamat, wala naman po dito sa atin. Sa iba, mas magaling ako dyan. Mas matalino pa ako dyan. Hindi ganun. Ang church, walang pagalingan, walang patalinuan. Lahat po tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Kaya wag mong isipin na lumayo sa gawain ng Diyos. Amen? Huwag kang mag-search, huwag kang mag-research. Maya tijay, takanayon nga dapit na nga eh. Ang mom no kanayon nga dapit na nga ijay at dati panahon na nga maibusan tumot lang. Well, di bali nang mas busog ka sa salita ng Panginoon kaysa physical lagi. Ano? Well, tapos nawa ng tipinangan, umalis ak jabanger, tadaman na ni Jay. Yung gusto ng yung iba gusto nila yung maganda yung simbahan. Yung iba gusto nila malamig. Mayat sa jet ako medyo dakkel niya, electric panda. Ijayan mi ngamin, nagbasit, nagpudot, kasla kami sardinas. Ganun yung iba eh. Pero, ang basihan ba natin yung simbahan na malaki? Hindi. Malaki nga, pero hindi naman ligtas. Wala din. Amen? Pero mas maganda na pag pinalaki tayo ng Panginoon, mag-uumpisa ka sa maliit. Ganon ang buhay. Walang shortcut sa ministry. Amen? Walang shortcut. Pangatlo, faithfulness to your family. Yung katapatan sa pamilya. A husband are commanded to love their wives like Christ loved the church. Wala kang ibang kakampi kundi yung pamilya mo. Amen? Wala kang ibang kasama kundi ang pamilya mo. Pag dumating man yung panahon na magkasawaan kayo, no choice ka, kapatid. Hindi talaga kayo maghihiwalay. Oo. At the time nga, adalan talaga, the time nga di nga perfecto. May time na hindi perfecto ang pamilya, pero yun ang pagkakadesign eh. Di ba? Mahirap naman kung masaya lagi, wala namang kahirapan. Oh, sino ba sa atin? Mahirap naman kung laging enjoyment. Oo. Pastor, parang mali ata eh. Yung ako nga gusto ko ng enjoyment. Kapatid, pag laging masaya, boring din. Kailangan minsan may away din. Away ba? Diba, Pastor? Ang ibig kong sabihin, sino sa inyo, pag nanood, laging maganda ang pinapanood, laging bida lang, walang kontrabida? Sige man. Makapailiw kaya di mo minsan ko, ay lakay agring ka na. Ay, Tagalog pala yun. Ay,
bangon ka na dyan ah. Narigat, baka mamimiss mo din yung may sumisigaw sa'yo. Unya, Brother Kyle, nung maminsan. Padata lang nung maminsan, no? Kasi oo, pag pa ni Preacher Joe at walang naninigaw sa kanya. Well, pero no, Danton, ay problema to atin. Well, maganda rin minsan yung may naninigaw. Kasi ano nga eh, paano na lang kapag tulong ka na. Well, tapos di nga mangag, biglang gapot na kinatulong mo, pukawanda ka. Well, tapos sasabihin mo, ba't ka naninigaw? Hindi naman ako bingi.